at pagpapalawak ng ating hanay, Congressman Mike Defensor. Senator Mike Defensor. Please, let us give him the floor para sa kanyang mensahe ng pakikipagkaisa. Maraming salamat dahil una ho pagbati sa isang mong tatay ko sa Kongreso, si Congressman Jing Para. Ay, kung itong si Jing Para sa tatay ko, ito naman lolo ko sa kabinete, Secretary Jun Esperon. Abogado, Attorney Manny Luna. At kasama ko po ng pakikibaka. Bata po kami, pareho kami nagsimula sa kaliwa. Tama. Diba, Eric Almendras? Sa lahat po ng ating mga kasama, hindi ko alam kung nabati ko na po lahat ng mga liderato nandito. Alam ko kayo mismo, mga presidente at tagapangulo ng inyong mga organisasyon. Secretary Jun, nandiyan ka po na. Sa inyong po lahat, alam niyo ho, nung ako'y tumakbong Pangulo, sumuporta po ako kay BBM at kay Inday Sara. Maraming sa akin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inday Sara. At ako po, sa maraming taon, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin po yan na pinipilit ko ako, inipitahan na bumalik sa politika. Ang sabi ko, ayoko muna dahil gusto ko mag-focus at bigyan pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nauna po ako nagsalita tungkol dito nang lapitan ako si Sergeant Gutesa. Inilapit po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan po ng tao to dahil gusto niya makakausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Gutesa, nagulat ako sa mga sinabi. Balitang salapi ang dinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Alam niyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health, ang pondo doon pinapakailaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa flood control. Ang sabi niya, sir, regulado kasi mo si Gutesa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismong isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buong bahay, nawala ang ari-arian. Yung pala pinubuhat naming mali-maleta na pera ay buhat dito sa flood control at mga umaanumalyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po ng panahon na yun, ang panawagan ko, panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Gutesa, sabi ko, Gutesa, nag-deliver pa kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Sandy ko. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsalita. Noong nagsalita si Gutesa, pinatawag ko yung assistant ni Sandy ko, hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan din makalabas, si Manny Punuan, si Persamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Pero itutugtog ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalita si Sandy ko. Dahil nung nag-usap kami at kaibigan din para sa abogado ni Sandy ko, ang sabi ko dun sa tao, alam nyo, maaari nyo itong maiwasan ng 2 taon. Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Tatainin kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Sandy ko ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Sandy ko. Anong sinabi niya? Nagdi-deliver ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 milyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa noong 2023, 2024, 2025, 100 milyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 bilyon, buwan-buwan i-deliver mo. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan may pondo tayo
tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat yan ng 2028. Correct. Sinimulan niya nung panahon ni Pinoy, ipinlansya nung panahon ng Pangulong Duterte. Nabuo ang buong programa. Lalagyan na nila ng pondo. Anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng subway, nilagay sa flood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion. Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pera po namin ang contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Yes. Pero kayong mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po namin yan. Anong ginawa? Kinuha ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na boss. Yung PDICO, pera din natin yung ipinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance na pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Ayaw si Jun Esperon. Naanon. Si Jun Esperon, pinakilala to. Ina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff. Hindi, ikaw, sabi ka, mas mabigat ka. Sabi ko, Jun Esperon, ano? Nagkamali ka. Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Humigit ko muna 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, bilyonaryo ka na. Ito po, ano yan sa bahay natin. Yung proyekto na subway, wala na. Pagkatapos na ng 2020 siya matatapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga-Mindanao po natin nandito. Ha? Dapat to may pondo yan. Ano punta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras Project. Gimaras, Panay Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pondong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman na nagsimula eh. Siya naman na nagsabi may nakawan. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, mayroong 5,000 flood control projects. Bigla ako tayong pinahan ng pinahan. Oo nga, di ba? Noong nagalit ang taong bayan, nagsabi sa imbestigahan, ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pondong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Yeah. Sinabi ni Saldi ko, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Trikip. Sabi ni Saldi ko, Senador, mali po yan. Ibang pondo ba yan? At ang binigay kay Presidente, 52 billion pesos. Yun. Isang taon lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos ng mangyari kay Gutesa, hindi na ako nanahimik. Si Gutesa o ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Gutesa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na akong bala sa sarili ko. Matapos po noon, dinitain nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kami prueba na dinitain nila. Pinabaliktad na nga nila eh. Pumirma na ako na hindi totoo ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw ang dating magkoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumaliktad na si Gutesa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Dahil ang sundalo to, siya ang pinaka hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagbitbit lang to ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit napaparusahan ng ano? Bakit natatakutin ng pamilya? Marami pa ho ang nalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan.
Ngayong araw na po, binigay sa akin ang listahan noong taon-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President, mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direkta sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa po yun. Ngayon lang po natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo hindi manahimik at tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos at pag-resignin ang Pangulong ito. Yes! Importante ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit malit na grupo pa tayo, magpalakas at magpadami. Dahil ang EDSA uno, napuno sa ganyan. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagproprotesta. Nag-EDSA 2, nandyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa Kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala nang mga taong gobyerno. Nakikita nila wala nang tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayanan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipaninto, malakasin ang ating pagkilos para ang ating kandataang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan magsalita na, bumaba ka na dyan kung nais mo ayos ang sambayanan ng Pilipinas. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Palas, at si Congressman Jing. Yan sa likod. Ayan po, ang ating pong tagapangulo. May gagawin po yan, si Congressman Jing. Samahan po natin. Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. Isurveillance tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi gagawin ni Kong Jing ang gagawin niya, kasama si Jun Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo kikilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipinas. Wala na ang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Yes. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit po mahal ang sibuyas? Anong sabi ni Sandy ko? Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit ba yung sugar quota? Kinontrol dahil yung pagka ikaw mag-import, pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas, ang daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa pamamahala ng ating bansa. Kawawa ang Pilipino. Gatasan po ang pondo natin. Gatasan tayo ng nagtatrabaho. Kaya ngayong gabi, ngayong araw, at sa mga darating na araw, sama-sama tayo, tulong-tulong, ipabagsak ang Pangulo, hindi ang gobyerno. Nakisan lang, hindi BM, hindi ang Pilipinas. Mabago kayo, ang patay, ang bansa ng Pilipinas. Nag-aalam. Maraming salamat, Congressman Mike Defensor. Kita nyo, narinig nyo. Hindi na ito mapipigilan. Ang daluyong ng kasaysayan namumuo at ang galit ng mamamayan patungo sa paniningil ay hindi na mapipigilan. Yun, pakinggan natin, hindi lamang ang mga kapatid natin sa Pilipinas ang nagsusumikap na baguhin ang pamunuang nabubulok at abusado at nagnanakaw. Tama ang binanggit ni Congressman Mike, hindi po tayo napapabagsak sa gobyerno. Tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa upang baguhin ang nabubulok ng pamunuan upang ang gobyerno ay maging matino. Hindi para pabagsakin ang gobyerno ng lipunan. Malinaw tayo dyan. At ito po ang efforts mula sa Estados Unidos ay mayroon pong sulat na inihanda
panawagan sa pagkakaisa with US President Donald Trump. Yes! Effort ng Filipino troops mula sa grupong nabuo ni Kado Paglinawan na ang kanyang puso ay nasa Amerika pa. Kado Paglinawan, bumalik sa Pilipinas at may sulat sa mga bata. Tama na yun, dito na. Harap! Ano? Harap dito. Harap! Alam po ninyo, magandang gabi na siguro, no? O magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang sabihin kay Mike na nung ako'y naging student leader, ako nahirap bilang Pangulo ng College Senators Guild. In your speech. Na-chairman ang Youth for Marcos re-election of 1969. At ang aking handler, ang pangalan, Matt Defensor. Kung gusto mo ako sa tatay mo, sabi mo si ano. Pero noong 1984, dahil bumagsak ang ekonomiya, nawalan po ako ng trabaho. Ako po ay pinakabatang Vice President ng Toyota, Delta Motors. Nawalan ako ng trabaho. At wala akong ginagawa, kundi pag-Mercury, sumatend ako ng breakfast, Christian Men's Breakfast sa Makati, kung saan ako'y nagsasalita. At nag-sharing, at sa tadhana, ang nasa harapan ko ay si Emmanuel Pelaez. At pagkatapos na aking speech, lumapit siya sa akin at sabi niya, wala kang trabaho. O ito, calling card ko. Mag-report ka sa Lunes, may trabaho ka na. Pero sabi ko, hindi po ako abogado. Ay, hindi naman kung dahil abogado ka. You will become part of my law office to handle the non-legal and my foundational affairs. So, yung pala, ginawa akong full partner sa isang law office, hindi dahil sa ako ay mababatas dahil hindi naman ako. Sinamahan namin si Guy Laurel, tumakbo bilang Pangulo, kasapawan ni Cory, nagano si Cory. Wala pa pong tanggal ni Cory, pinatawag kami ni Cory sa Kawang Committee. Kaming dalawa ni Tito Marin. Ang sabi namin, bakit po? Ang sabi ng Cory, gusto ko kayo ang mamuno sa ating Foreign Affairs Initiative for the Recovery of the Economy. So nagsilbi po ako ng 6-7 taon sa Washington, D.C. At pagkatapos noong 1993, babalik-balik ako sa Pilipinas dahil kinukuha po ako ng mga cabinet members. Unang-una si Bobby Dio Campo, Secretary of Finance, na consultant. At nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, kinuha naman ako ni Sito Lorenzo sa Department of Agriculture. Pero noong 2009, nag-announce si Mar Rojas na itadraft nilang kandidato si Renoy Aquino. Wow! Malapit po kami kay Cory, kaya alam namin na ayaw ni Cory na maging senador yan. Ayaw ni Cory maging kandidat siya.
So kung umawalis na po ako ng Amerika, bumalik po ako dito noong 2019. At mula noon dito na ako nakabase. Low profile. Hanggang dumating ang administrasyon ni Presidente Duterte. Ito na naman, ang dating kaibigan, mga dating kakilala, refer dito, refer doon. Nagkaroon tayo ng programa sa Radyo Pilipinas, 5 taon ko pong pinatakbo yun. Kinuha po ako ni Ginoong Hermogenes Esperon bilang expert, subject matter expert sa South China Sea. Kinuha po ako ni Delphine Lorenzana na consultant at ipinasok ako sa ERGAT as a critical reviewer. Doon ko po nakahalubilo si General Antonio Parlade at kami po nagbigay sa Armed Forces of the Philippines ng solid support ng public relations, lahat ng aktibidades ng ERGAT properly reported ng Radyo Pilipinas. Marami pa pong iba. At ang tatakbo Pangulo, si Bongbong Marcos, dahil kay Inday Sara, ay sinuportahan namin. At siguro sumuporta rin kayo. Kaya hindi ko inaakala noong June 5, patawag ako sa Tricol. Sa Kongreso. At ang tanong sa akin, Abante, eto na naman. Abogado ka ba? Abante ba yan? Eh sabi ko, hindi po ako abogado. Eh bakit tinawag mong stupid itong National Maritime Law? Saan ka humuhubog sa akin? Sabi ko,